So, I recently got a comment sa isa sa Iloilo vlogs natin. Sabi niya, i-quote ko na lang kasi babasahin ko na para sure. Mas maganda Bacolod sa Iloilo. Malinis at masasarap ang pagkain sa Iloilo. Malinis kasi walang kama eh. Mas maganda Bacolod sa Iloilo. Malinis at masasarap pagkain. Sa Iloilo, batchoy na pagkain lang makakain mo dyan, wala nang iba. Ayun. Wait lang, natawa ako dun sa may grammar correction Siniston Ang hirap basahin. Dire-diretso yung sentence Pero ang patungkol niya pa rin is parang Bacolod is better than Iloilo, sabi niya. Wait lang, natatawa pa rin ako. So guys importante yung kung mag-comment kayo, medyo lagyan nyo ng comma, exclamation, para malaman namin. Question mark, malaman namin yung yung emotions nyo. At mga yung para madaling basahin, di ba? Tsaka mali mo, mali pa intindi namin. So, inintindi ko na lang maigi, lagyan ko na lang ng comma virtually. So, okay. yun yung sabi niya. Back to the topic. So, yun nag-compare si Ating Bayan o si Kuya. Hindi ko sure kung babae siya o lalaki Mm-hmm. Pero, yun lang. Basta comment niya yun basta one of our Iloilo vlogs. Kasi parang, naka-4 ba tayo doon? 4 or 5? 4. O yun, hindi ko maalala kung saan siya doon banda nag-compare. Siyempre, panay Iloilo yun. So, about doon yung, niya, comment. So, alam nyo, guys, okay, para sa akin, okay lang naman na mag-compare. Pero mas maganda, hindi yung ganong comparison Constructive sana. Oo, constructive. Parang pwede mo naman iangat yung sarili mong bayan o bansa without downing others. Oo. Tama ba, downing? Pwede na yun, maintindihan na natin. Parang laundry detergent Downing. Baka naman, downing. At bago yan, welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So, Tara Podcast ito. So, ibig sabihin, mga topic dito, travel and mga real adulting. Kasi millennials na kami, nagkabukuhan tuloy ng edad. So, at least makakatulong kami sa mga travels nyo, sa life nyo, sana dito sa podcast na ito. Yeah, so kwentuhan lang to. Tsaka, yun, kapag may comments, suggestions, pwede namin pag-usapan yan. Katulad na nga nung comment nung nag-comment. Hindi ko kasi alam kung babae o lalaki. Basta siya. Tama ka dun Parang yung medyo hindi constructive yung comment niya Siguro kung sinabi na lang niya na mas masarap, hindi pala may masasarap na foods din po kami dito sa Bacolod. Try nyo po. Maganda rin po yung paligid, malinis, ganyan. Baka mas masarap pakinggan. Kesa na parang i-denown niya yung other place or spot, ganyan. To be fair naman kasi kasi syempre, hindi lang naman puro magaganda yung pwede nating ipakita sa isang lugar. May mga na-experience din kaming pangit, syempre. Pero yun nga, in terms of Bacolod, di pa tayo nakakapunta. Di pa makapag-comment doon. So, to cut the long story short, so ayun nga, yung constructive criticism sana, is dapat yun ang gawin. Hindi yung parang down mo isang lugar o isang bansa. Which is ito yung gagawin natin sa episode na ito. We will have a constructive criticism kung ano yung mga nagustuhan at yung medyo hindi namin nagustuhan sa mga past trip namin, which is Iloilo and Bali, Indonesia. Kasi may papalapit na tayong trip. Yeah. Diba? Kasi makakalimutan na natin. Hindi naman makakalimutan kasi nandiyan naman yan sa YouTube ni Jamimi Vlogs. Lahat ng mga vlogs namin, pati sa socials ko, socials niya. Yung mga hirap ako sa S Sorry guys So yung mga socials namin, naglalabas kami mga short videos, pati reels, para makatulong sa mga next travel nyo. Okay? And we want constructive criticism. Hindi lang yung parang puro kagandahan lang. Kasi alam ko sa past episodes, binida natin yung kagandahan ng Iloilo. Yeah. Diba? Pati ng Bali, Indonesia. Pero syempre, may mga hindi rin kami nagustuhan or needs for improvement na lang. Hindi naman kasi parang yung parang ida-down mo sila o talagang lalaitin mo. Kasi pwede mo naman sabihin in a good way na maaring tanggapin ng Iloilo. Baka naman, government ng Iloilo, DOT, di ba? Para mas maganda pa yung maipakita nila sa mga tourists, which is kami, personally tayo, di ba? Sobrang nagustuhan namin yung Iloilo.
Yeah. pati yung Bali, Indonesia. Mm. Pero, Sorry, kaya yung dalawa lang muna yung binabanggitan kasi yun yung latest na travels namin. Iloilo and Bali, Indonesia. mm-mm. Yung mga past, baka humaba ng mga 3 hours tong podcast episode. Kaya dun muna tayo sa dalawa. Lalo pag Japan na pinag-usapan, which is, Oo. yung nabanggit mo na siguro, yung next trip namin is Japan. Mm-mm. So, pag lumabas yun, edi another episode tayo kung anong nagustuhan namin sa lugar na yun, di ba? Okay? Yeah. So, start tayo sa Iloilo? Siyempre, Iloilo muna. I think nabanggit na natin to doon. Kasi may isang episode na pure Iloilo talaga yung pinag-usapan eh. Ano ba, nagustuhan pati ayaw. Oo. Siyempre nagustuhan food. Oo, masarap yung food. Yung 5 days natin doon, marami-rami naman na tayong na-try. Pero sobrang konti pa pala. Mm-mm. Dahil na-find out ko sa comment section nung mga vlogs, pati mismo nung podcast episode na yon. Grabe, sobrang daming recommendations ng mga taga Iloilo na dapat itry pang food na hindi pa Grabe. natin na-try kasi nga 5 days lang tayo. Mm-mm. So, lista. So, ayun, isa yon yung food. Tapos yun, yung warmth ng mga tao. Yun, yung sasabihin ko eh. Ikakatsana kita pero sinabi mo na. Kasi Oo. yung sa comment section pa lang eh. Mm-mm. Parang ang babait nila eh. Mm-mm. Parang sorry, mababait kayo. Hindi kasi parang 'di ba, hindi mo naman kilala, Oo. pero strangers talaga. Mm-mm. Pero grabe silang magbigay ng tips about sa saan kakain, paano pumunta from here to another place. Mm-mm. Sasabihin talaga nila sa comment, ganyan. Kaya yun, sabi ko na warm yung mga tao sa Iloilo. And Mm-mm. they're proud of their lugar. Oo, yun talaga Kaya yung... nga sila nagre-reco eh. Ay parang patriotic talaga sila sa lugar nila. Mm. Kaya if ever may masabi mang kami na doon sa mga ayaw namin, sana don't take it personally kasi alam ko patriotic kayo. Pero maging yun, needs for improvement, which is mamaya unti. Kasi Okay. marami pa akong sasabihin na maganda Sige. sa Iloilo. Yung tawag doon yung may nag-assist sa atin, no, sa mga museum na pwedeng puntahan. Which is nagulat ako kasi, ayun, isa pa sa mga gusto ko doon yung museum. Oo. Maganda yung museum nila, hindi yung parang inilagay lang, ikaw, museum. Hindi eh, parang na-curate talaga. Hindi lang yun, free pa. Free pa, di ba? Magdo-donate ka lang para ang tawag doon, ma-maintain nila yung Yeah. museum, which is talagang, worth it talaga na mag-donate ka doon sa mga ganong kagandang establishment. Grabe, no? Ano At pa? isa pa, mura. Mas mura? Para sa akin, mas mura pumunta doon compared sa mga kilalang lugar sa Pilipinas. Even yung mga hotels. Kasi nag-check ulit ako sa Asia Move. Kasi parang nangangati rin ako bumalik dyan. Ang problema kasi, puno na tayo eh. Oo. Ayoko kasi na parang twice a month gagala. Kawawa na may mga labahin ko, di ba? Pero talagang titingin din ako kung baka pwede maisingit. Which is nagugulat ako kahit 1 month na lang. Mura? Kaya. For example, may nakita ako, deal, round trip tayong dalawa. For 2, tapos may hotel, 10,000, Ilang araw? 5 days. Ganun ulit. Halos. Isipin Mura mo yun. Mura talaga. Kaya nga, nung tinitingnan ko, compared sa Bali trip, sobrang mas mura pa rin ng bansa natin, which is pwede nang ma-negate yung sinasabi ng iba na, bayan, mas mura pa dito sa ibang bansa. Hindi. Try Meron nyo pa rin. Iloilo. Meron pa rin places or spots sa Philippines na sulit pa rin yung ibabayad, tsaka hindi ganun kamahal. Oo. Siguro, sige, let's compare it na lang to Boracay. Mm-mm. I'm not saying pangit or whatever sa Boracay, comparing lang ng prices. Mm-mm. Yung magkano yung magiging, tawag dito, Hotel. maging lahat Mm-mm. ng expenses from hotel, pamasahe, mga fees, di ba? Maraming terminal fees lately sa Boracay. So, comparing all that to Iloilo, mas mura si Iloilo, mag-travel sa Iloilo. Mm. 'Di ba? So yun. Tama. Kaya meron pang pwedeng mapuntahang mura. So yan, mura, ano pa? Actually, malinis. Malinis siya compared dito sa lugar natin. Huwag na sabihin ko saan. Basta compared sa Metro Manila na lang, is mas malinis ang Iloilo. And ayun nga, madali ang transportation. Di ganun ka-traffic tapos may Grab eh. Basta may Grab, approve na approve sa akin. Gusto ko din yung may Grab kasi sa Iloilo. Tsaka parang mas mura. Kasi hindi siya main city or hindi siya Metro Manila Grab price. Siguro dahil walang masyadong traffic eh. Yun nga sasabihin. Yun nagpapamahal sa Grab dito, yung traffic eh. Wala akong idea about sa gas kung mas mura ba doon or what. Pero siguro i-base na lang natin sa mas traffic sa Manila compared doon. Kaya mas mura siguro yung Grab
fair Mm. doon. Mga ganon. Yes. Wala kami listahan guys based on memory lang ito. Oo. Oh, Tsaka grabe. parang wala naman tong, doon, thesis or whatever. Talagang Oo. aming, lang to, experiences. Di rin kami binayaran, pero kung Oo. sino ba kaming bayaran, pingi. Anyway, Sponsorship naman. sponsorship naman dyan, di ba? At mag-subscribe kayo sa channel niya. Pati sa aming Spotify, follow nyo para lagi kayo updated sa mga episode like this. So, feeling ko nasabi na natin lahat ng gusto eh. Mm-mm. Yung ayaw. Yung ayaw. Hirap, no? At hindi naman marami, pero may nadaanan tayong masakit sa ilong. I think siya, homeless. Yeah. Well, kahit sa lugar naman meron nun. Oo. Pero hindi ko makalimutan kasi, guys, sorry, sobrang sensitive ng ilong ko sa pang-amoy. As in, malayo pa lang. Hindi ko kayang hindi magtakip ng ilong or else mamatay ako. Figuratively lang. Pero grabe, ganun ako sa kahit saang pang-amoy. Meron kasi kaming nadaanan doon. Malapit sa, ano ba to? Biscocho House? Malapit sa Biscocho House. Oo, natandaan ko. Parang bumaliktad talaga yung sikmura ko nung naamoy ko siya. Hindi ko alam kung siya or yung pwesto niya. Parang teritoryo niya kasi, no? Oo, parang kaka-defecate niya lang. Wow. Hindi ko alam. Ayun, yun lang. Yung naalala ko. Hirap mag-isip ng, di ba? Kasi mas marami yung good sa bad. Kasi yung experience natin, ang daming maganda. Pero ayun pa, di ba sabi natin may maraming construction? Oo, sayang, no? Daming construction doon. Tapos, ako kasi, civil engineer ako, guys, kung di nyo alam. License po, Wow. Na hindi lang napapractice. Pero, medyo particular law sa safety. Pag nakikita ko hindi ganun kaganda yung mga safety, medyo sa akin yun, down. Medyo negative sa akin yun. Kasi nga, dadaan ka tapos maaari ka mabagsakan, di ba? Medyo gano'n. Tsaka yung aesthetic, nahirapan kami mag-picture doon sa gusto namin dahil sa Calle Real. Daming construction. May construction doon sa gitna. Pero sabi daw nila is malapit na daw matapos. Kasi even na pumunta tayo sa Rawits. Oo, yung Central Market ata tawag doon. Oo. Ginagawa din eh. Oo. Pero 'di ba, it's a good thing dahil pinapaganda nila. Yes. Kaso nga lang that moment na nandun tayo, sayang, may konting sayang kasi hindi ganoon kaganda nga yung may spot na parang ang gulo nito. May construction talaga. Alam niyo na, yung ganung thing lang. Nothing big. Pero yung episode kasi is parang i-balance natin eh. May gusto at may ayaw. So, yun lang naman yung naisip ko so far. So, ito, magko-compare ako pero constructive criticism to. So, compare sa mga hotel sa Japan. Sa Japan na lang, medyo hindi ganun ka standard yung linis. Pero, ulitin ko, halos parang normal lang sa Pinas kasi yung ganun eh. Pangit masabihin. Pero yun nga, siguro, if yung mga hotels sa Iloilo, kung gusto yung maging super 5-star or hindi naman 5-star. Hindi lang sa Iloilo, sa lahat mo. Sa lahat na lang. Hindi lang 5-star yung service eh. Importante yung service pati cleaning. Once na ma-achieve nyo yung parang kung paano yung Japan, even at that low cost price, approve yun. Promise, babalik-balikan talaga kayo. Minsan kasi yun yung nagiging parang negative side ng ibang mga tao. Yes, nagbayad kami, mura, pero hindi namin nakuha. Hindi nasulit. Yung worth it ng pera namin. So, minsan mas gusto yung pa nga nila. Kaya, they're opting to mahal. Magbabayad na lang ng mahal for comfortability. So, I think, ganun. Parang nai-associate na pag mas mahal yung binayaran mo sa hotel, ibig sabihin mas magiging comfy ka, mas maganda yung experience, ganon. However, ito, ipapasok ko na ngayon si Bali. Pasok natin si Bali kasi pinag-uusapan natin price ng mga hotel, di ba? Sa Bali, na experience namin sa halagang 2,500 below, meron ka ng villa. Grabe. Private villa with pool. So, with view. With pool, with view, with breakfast. Yun yung unang nastayan namin na villa or, homestay sa Bali. Kaya ako nasabi na, yung price pala is pwedeng ganun kamura, pero ganitong kaganda yung makukuha mo. Yun yung totoong parang mas sulit for me. Yes. At saka actually, yung 2,500 na yun, pwede pa nga ako mag-add ng more eh. Kasi nga, nasanay tayo, medyo mahal sa Japan. 4 to 5K na, di ba? Yun, nagmamahal na guys yung Japan, grabe. 4 to 5K per night na studio unit na masikip. Medyo masikip pa yun So parang sabi ko,
kaya ko pang mag-add ng a little more para mas i-upgrade pa. Pero yung 2.5 ko sulit na eh. Oo. Gets mo ba? Yes. Kasi ito, sila Eats, Oo. Maka Eats. Explorations. Yan. Yung family nila, 5 sila eh. Dalawang mag-asawa, 3 anak. 5-star hotel sa may beach, 8,000 pesos. Guys, yung 8,000 pesos dito sa BGC, di ko lang papangalanan yung hotel. Sorry guys, walang bathtub, tapos socks lang. Room lang. Room lang. Sorry, room with buffet breakfast naman. Pero nothing more. May buffet breakfast din sila dun eh. Tas 5-star, no? Oo. Diba? Ang mura. Diba? Ang mura talaga sa Bali. So mag-jump na tayo sa Bali kasi wala na kami maisip na na medyo needs for improvement sa Iloilo, kaya good job sa inyo mga Iloilonians? Ano ba tawag sa kanila? Ilonggo. Ilonggo, sorry. Oh my gosh. Iloilonians. Gawa-gawa ka rin. Nako, magano. Baka i-capture nyo to tapos i-post nyo sa social media, mag-trending ako. Sorry guys ha. Gusto ko nga yun eh. Iloilonians. Iloilonians. So parang Lasalians. Pauso. Ateneans. Pero bago tayo bumalik ulit sa Bali, para gusto ko lang mag-thank you dun sa mga nag-comment. Kasi nga ang dami nilang sobrang binigay na tips. Parang ready na kaming bumalik. Oh. Parang ang dami na naming nakalista kung ano yung susunod na kakainan, pupuntahan na plaza. Ang dami kasing plaza doon. Pati museum. Pero doon ako excited sa food. Gusto ko yun kasi dami nilang binigay. Parang hindi na natin kailangan mag-research next time. Tingin ka lang sa comment section ko. Siguro ko yung podcast natin sa Spotify, sa YouTube, maraming mag-comment ulit. Konting pilit pa guys. Baka mag-book talaga ako. Bahala na si Wallet. Kasi grabe talaga yung nakakamiss yung lugar actually, na yan. ang reason lang namin ba't di kami nagbo-book pa ulit, gustong-gusto namin bumalik talaga kasi gusto namin mag-food trip ulit sa Iloilo, is because yung monthly namin starting July hanggang April, may gala na kami. Every month yun. Every month. So, kung isisingit namin si Iloilo, magiging may isang buwan na twice a month na naman yung alis namin. Medyo masakit sa bulsa rin ha. Tsaka, syempre nakapagod din kasi pag uwi, daming labahin, ganyan-ganyan. Pero kung ako lang, gusto ko talagang bumalik din. Yeah, ako rin. Tsaka yung wallet ko, umaaray na eh. Sumisigaw na. Pag binubuksan ko, aray! Aray! Gumagano na guys. Grabe. So, pero ayun nga, na-enjoy talaga namin. So, Bali, Indonesia. Pero yun nga, pa mag-comic kayo madami. Pa nag-viral to, sige. Yes. Sige na, magbibigyan ko kayo. So, Bali, Indonesia. Sabi nga namin, sulit yung murang bayad namin sa hotel or homestay or ano tawag doon? Villa, mga ganyan. Sulit na sulit compared sa, I'm so sorry to say, yung price na yon sa dito sa atin. Na parang studio lang, ganyan. Pero sige, compare mo na rin sa Japan. Kasi nga, studio din halos yung mga hotel dun eh. Wala rin namang, may bathtub, pero kasali yun sa standard ng Japan eh. Yung maliit na bathtub, yung parang nakaganon ka. Kasali yun. Pero in terms of parang medyo luxury feels, wala. Hindi ganon. Pagka 2.5 yung budget mo sa Japan. Pati dito. Oo. Sa Japan, mahirap na yung 2.5. Pero yung 4,000 naman ng Japan is compared sa 4,000 dito, mas okay pa rin, worth it pa rin yung 4,000 doon. Unfortunately. Okay. Hindi lang naman sa kasi marami din mura sa atin. Pero ang tanong, worth it ba? Yung ibabayad mo. Magiging masaya ka ba? Magiging comfortable ka ba? Diba? Or parang pwede na. Hanggang pwede na lang siya. Yun, siguro dahil ganun tayo no? Kahit man isipin, or aminin, karamihan sa atin is pwede na. Pwede na mindset. So, unlike sa Japan nga na parang talagang they take pride sa linis nila. Ayaw nila parang mapipintasan sila na kailangan nilang gawin yung best nila para hindi sila mapintasan. So, yun lang. So, Bali tayo. Bait tayo napunta sa Japan. So, Bali, ano pa nagustuhan namin? So, balik tayo sa topic. Ano nagustuhan sa Bali? Regarding sa pagka-worth it, hindi lang sa hotel, pati sa mga restaurant. Yung mga napunta namin restaurant, to be honest, guys, ang mamahal. Ang mamahal sa standard ng Bali. Kasi marami ako nakikita doon, 150 pesos, busog ka na, which is that is around, if I'm not mistaken, 30,000
IDR. Wala ko alam. Oh, Hindi mga ko alam. ganon. Grabe dun, no? Ikaw may hawak ng pera eh. Oh, basta mga ganon. So, at that price point, okay na. Pero, yung mga nakainan kasi namin, for example, gumagastos kami na 500,000 IDR, which is around parang 800 pesos per person. Mahal yun, ha? Mahal yun. Mm-mm. Pero guys, grabe. Sobrang sulit naman. Even yung lugar na pupuntahan nyo, parang nasa resort ka eh. Nakakapagtaka eh. Parang yung pagkain mo, may experience pang iba. Hindi lang basta to dine in. Parang to experience the place din. Mm. And parang bawat lugar na nakainan natin may character. Yun yung Oo. sinabi ko nun eh. Parang may theme, Bali themed, may character. Hindi lang basta table, chairs, and walls and ceiling whatsoever. Doon is maraming gets mo ba? Oo. Kumbaga, May character nga. kumbaga parang ano sa atin, 'di ba yung mga cafe natin dito sa Pilipinas, parang may iba't ibang team, tapos ayun ang bentahan nila. So isipin mo gano'n, palaki mo sobra. As in sobrang laki na para kang nag-Jed's Resorts World. Wow, sponsor. Parang, oh my God, ba't yun? Hindi, kumbaga para ka na sa resorts, yun ang nasa isip ko. Para kang, for example, if napanood nyo yung Bali Vlog 2 na kaka-release lang, is may kita nyo doon yung wedja. Hindi mo isipin na restaurant yung kuwari, napindot mo yung video niya tapos napunta ka sa gitna. Tapos gumagala-gala kami sa kagandahan ng place. Hindi mo isipin na na restaurant siya kasi para siyang talaga eh. Ang tawag scenic spot, tourist spot, ganun. Oo. Yun nga yung doon. Yun napansin namin doon. Halos lahat ng puntahan namin kainan, parang pinag-isipan. Parang inayos para sa experience. Para sa extra experience, hindi lang for the eating experience. Yes. Kasi yun nga, best example yung Wedja restaurant. Pagkatapos mong kumain, di ka pa aalis. Kasi ang dami mong pwedeng puntahan na spots to take pictures. Or kahit di ka mag-picture, soak in the Yes. nature. Kasi napapalibutan talaga siya ng maraming plants. Tapos, tawag doon? May, nakalimutan ko yung term kasi hindi ako architect. Basta yung ganda. Maganda Inayos talaga na pati yung daanan, nilagyan pa ng parang mini waterfalls, ganon. Grabe. Basta pinag-isipan talaga. Pero kung walang ganon, grabe, ang sarap nung isa namin nakainan doon, no Tinuris. Yeah, sa susunod na vlog makikita nyo yun. Ayun, wala masyadong aesthetic. No? Wala aesthetic pero grabe yung spare ribs sila. Ang laki sobra na hindi ganong kamahal to be honest eh. Kasi parang nakaano tayo doon. 1,500 tayong dalawa. Medyo mahal. Oh, tayong dalawa na lahat. Lahat na yun. Tsaka spare ribs yun eh. Spare ribs. Hindi lang spare ribs, corn, ang lalaki ng inumin, tapos nasi goreng, yung fried rice nila. Ang dami namin in order for around 1,500. Sulit. Ito, tanggalin na natin yung aesthetics kasi saktong lang siya eh. Open area pa, hindi pa siya aircon, di ba? Tapos, ang haba pa ng pila minsan. Bumawi naman sila sa food. Oo. Yung 1,500 na yun na binayaran namin, talagang nasabi namin na sulit kasi ang sarap-sarap. Oo, sarap yung tipong, talaga. Hindi pa kami gutom, hindi, gutom na tayo nun pala. Hindi naman tayo malakas super kumain lagi, pero parang kaya pa namin dagdagan yung in-order namin. Ubus na nga, kaya pa namin umorder ulit, pero syempre, hindi naman natin ginawa yun. Pero ang minimin ko is sobrang nasarapan tayo. Kaya parang gusto pa natin kumain more. Yes. So, ibig sabihin, yung binayad natin na 1,500 is super sulit for that dinner. Grabe, no? Tsaka dagdagan ko pa. Isa pa, seafood. Ang mura ng seafood doon, 2,000 pesos sa Klook namin binili. Yung Chempaka package, baka ilagay lang namin sa description para if ever pupunta tayo sa Bali, highly recommended yon. For 2,000 pesos is may 2 lobster. Grabe yun. May lobster. Tinanong ko si Mark, si Eat Exploration, kung nagla-lobster ba siya dito sa Pilipinas kasi maraming mahilig sa pagkain yan, di ba? Pati food content. Hindi daw kasi ang mahal daw ng lobster dito sa Pilipinas. Compared doon, di ba? Yung sinasabi ko 2,000 pesos, lang yan 600 grams of lobster, tapos ang dami pang kasama na mabubusog ka talaga. Oo, hindi lang lobster. So, kumpleto na yung seafood. May lobster, may shrimp, may clams,
may squid, May may drinks. fish. Ay, sinabi ko na ba yung fish? Oo. May drinks na rin, may Oo. isang drink. Siyempre may kanin, marami. Grabe. So talagang Sulit. sulit talaga. Ayun. Yun yung pinakamagandang one word na pwede naming mabigay or mabigay na adjective kay Bali. Sulit. Sulit talaga. 'Di ba? Kasi sabihin na natin hindi naman siya super duper mura. Yung tipong halos kalahati ng gastos natin sa kunyari sa Pilipinas na Oo. lang. Pero yung binayad mo nga, palaging worth it. So kaya namin nasabing sulit. Kahit na mag-add pa tayo ng a little more nga, Yes. parang pwede pa. Oo. Alam mo yun? Kasi nga sulit, nasusulitan ako. You get your money's worth kasi. Yun. Yun ang pinaka maganda sa Bali. Okay. And isa pa, may Grab ulit. Yung gusto ko sa Ay, Bali. madami. May Grab, may Gojek, may InDrive. So yung kayo mamimili. Oo. Di ba? Kung saan yung pinakamura? Ito pa. Ang mura ng tatlong yon, pero ang pinakamura doon, it's either Gojek or InDrive. InDrive. Palaging mas mahal si Grab. Oo, Di ba? kasi cash eh. Minsan cash kasi yung InDrive eh. Oo. Pero mura pa rin. Kahit Grab. Compared mo na naman ulit sa Manila na kung magkano yung Grab dito sa atin. Kaya doon, hindi kami naglakad. Marami kami naka-Grab sa Bali kasi nga mura. Grab, InDrive, Gojek. At hindi lang Grab ang mura. Lahat ng mga parang chartered cars na mabubuk nyo sa Klook, ang mumura for 12 hours. Magkano yun? 2 for 12 hours. 2,200. 5 tao na. So kung 5 kayo, pwede pa kayong mag-divide nun. 400 pesos eh. Yung 400 pesos na yun, di ba? Isang Grab lang yan sa atin eh. Oo nga, no? One way lang yun. Pero kung 5 kayo nun. Pero kung isang buo nga yung sinabi na, pag kinumpute yung buo, 2 naman. 2. Pero 12 hours. Yeah, 12 hours, isipin mo na lang. When I say 12 hours, wari, pupunta ka sa point A, point B, maghihintay lang siya sa'yo. Bago pumunta sa point C. Tapos point A. Tapos, ito pa yung maganda. May mga, drivers na ang babait. Tsaka, nagulat nga kami kasi medyo liblib yung villa namin. Wala silang problema. Kahit liblib yun. Tapos, isa pa. di ba? Wala silang reklamo ang mga drivers doon. Hindi sila nagagalit pagka medyo na traffic. At feeling ko sanay kasi sila. Traffic doon. So, sanay sila, tapos hindi sila nagagalit, hindi sila nagrereklamo. So far, wala naman nagpadagdag ng fare kasi nga ang traffic, tapos dagdag fare o kaya naman, ano ba tong nakuha yung lugar? Ang liblib, wala namang reklamo. Nararanasan nyo ba yon sa mga Grab lang kasi dito, no? InDrive dito sa Pilipinas. Or sa ibang bansa, kasi may Grab din naman sa ibang bansa. Oo, kaya sa ibang bansa na parang kasalanan mo na traffic. No? Parang kasalanan mo na yung tinirahan mo is na traffic, yung papunta doon, mata-traffic, yung mga ganon. Tapos ipaparamdam pa sa'yo na naiinis siya. Oo. Feeling ko naman, hindi naman nila sinisisi yung passenger. Pero yung point ko is, yung parang pinaparamdam na naiinis, nakaka-affect sa passenger. Parang feeling ko, ako ba mali doon? Overthinker ba ako? Na feeling ko gusto niya akong sisihin na traffic. Yun nga eh. Basta it feels kind of like that eh. Pag medyo mareklamo yung driver, feeling ko ako ba may problema? Parang gano'n. Yes. Unlike sa Bali, hindi namin naranasan yun. Na parang kami pa yung nahihiya. Kasi yung tawag talaga namin doon, no? Yung parang yung papunta doon, previously on Lost. Alam niyo yun? Yung mga ganong series. Liblib talaga. Kaya nakakatakot. Panoorin niyo yung vlog 1 ng Bali. Makikita niyo doon yung daanan papunta doon sa first homestay namin. Blib talaga as in. Pero walang reklamo, no? And apparently, tinanong mo normal pala yun. Normal sa kanila. Tinanong niya yung isang driver kung paano? Kung tinanong ko if normal ba itong daanan na parang bangin, na lubak-lubak, na parang one way pero kasya naman dalawang sasakyan, normal lang daw. Tapos wala siyang reklamo, normal lang talaga to sa amin. Kaya napansin ko ang gagaling ng Bali drivers eh. Ang gagaling nila magmaneho. Ang galing. Wala kaming naranasang nagka-kiskisan or nagkadikitan or nagkainitan ng ulo na driver kahit na nata-traffic pati kahit yung parang halos magkakaganunan na kasi nga maliit yung daan. Grabe. Tsaka yung nakita ko sa post ni Doc, Moonlighting Doctor, si Eka, yung driver sobrang bait nun. So may ganun pala talagang tao. Bait niya, entertaining pa siya na driver, parang
walang patay na moment. Oo. Tapos hindi naman siya annoying na Oo. nagkukwento, talagang informative. O kaya naman, ikaw din tatanungin niya eh, no? So Oo. parang kayong nag-uusap lang talaga. Oo. Kasi may may small talk lang ng mga driver na medyo hindi ganun kaganda. Tapos meron din talaga katulad niya na entertaining tapos talagang kung inaantok ka, malamang hindi siya nagsasalita nun eh. Mm. Minsan tayo pa nga eh. Tumatahimik din siya. Oo. Basta nakikiramdam siya sa tao, ganun. Yun, ang galing, magaling. May ganun pala tao. Yun. So, ayun. Nasabi na natin yung food, yung sulit na mga stays, tapos yung driver, may grab, tapos yung mababait naman yung driver. Ano pa? Meron ka pa? Parang okay na no? Punta na tayo sa medyo di namin nagustuhan. Meron ako. Walang gravy ang KFC, pati McDo nila. Nakakainis. Parang sa Pilipinas lang may gravy Oo na nga. Asia. Kasi mahilig kami eh. Let me know kung tama or mali yun. Kasi mahilig tayo mag-fast food eh. Mm-mm. So kaya parang para makita namin yung culture, may kakaiba silang mga sausawan eh. Isa pa, hindi ko may mga Ketchup sausawan. manis. May mga sausawan na hindi natin gusto. Tsaka ikaw, yung nga, nabanggit niya kanina, yung pang-amoy niya is sensitive. Diba? So may mga pagkain di siya na hindi niya nagustuhan, to be honest. Actually, hindi mabaho yung pagkain. Ayoko baliktad naman ako sa food. Ayoko ng sobrang bangong food. Yung parang amoy flower pag kinain. Mga lemongrass, gano'n. Mga gano'n. Search ko pa iba. Cardamom. Wow. Meron pa. Letter C ba yan? Oo. Coriander. Yun. Yung mga ganyan, yung parang kapag kinagat, may naamoy ako sa ilong na mabango na hindi naman siya, hindi nga mabaho mabango nga. Pero ayoko talaga nung may ganun sa pagkain. Ngayon, pero malay mo, maaral kong kasi pupunta tayong Vietnam ganun din daw doon. Pagkain. So, my taste kasi is very Pinoy. So, basic na pagkain ng Pinoy yun yung mga gusto kong lasa, amoy, ganyan. Pero pag may mga aroma like yung pinaka natikman kong grabe yung aroma nun sa Thailand. Pag mga ganong level, medyo hindi ako masyadong makakakain ng marami. Mga tom yum, mga pad-traw, ganon, pag-kraw. Hindi. Tom yum na lang the best example. Pati mga curry, green curry nila. Yan. Mahina ako dyan. Hindi ko naman siya tipong itatapon or iluluwa. I will still eat it, pero hindi ko siya uulitin na o kaya naman hindi ako makakarami nga ng kain. Ganun yung taste ko. So, medyo may ibang ganung lasa sa Bali. Pero, marami din silang pasok sa lasa ng Pinoy. Oo, kasi parang yung nasi goreng is literally fried rice natin eh. Ganun. So, masarap. Tapos may mga American din silang restaurant like yung Naughty Nuris nga. Kasi nga marami na rin foreigner. Kaya marami kayong makakain na masarap doon. Marami. Mas maraming magugustuhan. Kung ang taste nyo is like me, very Pinoy, mas marami kayong magugustuhan kaysa sa hindi. Sa Bali. So, okay. Hindi kayo magugutom. Ano pa ba? So, meron pa ako isang ayaw. Traffic. Traffic. Traffic din doon, lalo sa Ubud, Seminyak. Center. Pati sa Seminyak. Kasi yung daanan nila parang puro one way lang eh. Parang mukhang one way, pero two way siya. Ganun kaliliit yung daanan doon. Kaya nata-traffic din. Tapos ang dami ring mga motor. Sobra. Na nasa sa gilid. Kaya isa pa yung nagpapasikip. Napanood ko yung vlog ni Senson, nagmotor sila. So medyo notorious din. Kumbaga kung magmomotor ka doon, dapat sanay ka talaga. Kung hindi, baka isa ka sa mga nagpapatagal ng traffic. Grabe doon. Tapos isa pa sa mga ayaw ko yung standard ng cleaning nila. Sa hotel? Hindi sila katulad ng Japan. Basta yung standard ng cleaning nila, hindi ko sasabi madumi. Kumbaga hindi lang siya yung pasok sa standard. Needs improvement. Needs for improvement siya. Pero nakatulog naman kami ng maayos. Pati maayos naman, hindi naman madumi ng sobra or something. So okay naman. Kumbaga yung standard lang talaga ng linis. Compared sa Japan, hindi siya ganong kaganda. For me. Understandable. Na ko din yun. Parang, for example, yung sheets, yung bed sheets, hindi ganun kapulido. So, yun yung minimin mo sa cleaning. Makes sense. Tapos, huwag kayong bibili ng pagkain at souvenir sa airport kasi ang mamahal po doon. Ay, oo. Parang parang mahal nating naiya. Kasi nasanay kami sa Japan, pag pumunta kami sa airport, halos same na yung presyo niya sa labas. Kumbaga, pag may nakalimutan kang pasalubong,
pwede kang mamili doon kasi halos same. Pati even mga food. Pagdating doon, grabe. Sa Bali, no, mahal ng sa airport. Ang mahal. Isipin mo, ang pinaka nagastos naming food, pinakamahal sa airport, saks lang pa. Saks to lang. Saks lang yung lasa, siya pa yung pinakamahal. Oo. Kasi nga nasa airport, kaya wag na kayong kumain sa airport, just kung mahal. Oo. Parang, hindi ko matanggap, naka 1.8 pesos kami. Oo. 1.9, nakita ko eh. 1.9 pesos, 2 kape, tsaka 2 sandwich. Oo. Ay, sandwich sa'yo, sa akin ata. Sandwich sa'yo, burger sa akin eh. Sandwich sa akin, burger sa'yo. Basta yun, 1.9. Wag na, Diyos ko, yung ko na ulitin yun. Tapos, may Bali Belly daw, which is di namin na-experience, pero parang nare-restrict kami kumain ng mga street foods dahil doon. Kasi mahilig kami sa street foods eh. So, pero dahil may nagsasabing Bali Belly, hindi lang yung mga kami or mga tourist even yung driver namin sinabihan kami na mag-ingat. Explain mo, ano ba yung Bali Belly? Baka akala nila shake, Bali Belly Ganon. dancer. Mapapaganon ka kasi pag kumain ka ng medyo hindi sanay sa tiyan mo, ayan, alam mo na to. Diba? Diretso ka na sa CR, manginginig ka. Yun guys yung Bali Belly. So, pati yung mga driver na nasasakyan namin or nagiging rider, nagda-drive for us sa mga chartered cars. Even them, binabalaan or dinidisclaimeran kami na wag na lang daw dun sa mga parang karinderya levels nila. Kaya ang pinipili na lang namin kainan yung mga mas mahal nga. Yes. Tapos, kasi nga, binabalaan nila kami na yes, meron daw talagang Bali Belly. Sa kanila na galing yun. Kaya, based on experiences nung mga naging clients nila before. So, sinishare nila sa amin as their new clients na parang wag na kayong mag-try dyan sa mga ganyan. Kasi nga, may Bali Belly. It's true. Diba? Yun ang gusto namin constructive criticism eh. Even na, alam nyo, Indonesian yun. Even na parang love na love nila yung Bali. Even nga kasi makwento ko lang, may na-experience si Ate Aisha na Grab driver na delivery ng food niya. Which is parang siya sabi, give me tip, ganon. Hindi pa niya nare-receive yung food. Pinagtitip muna siya. So, meron pa rin ganon. Kinuwento niya doon kay driver, si Eka. Tapos talagang nainis siya. Then talagang passionate siya. Bigay mo sa akin yung number niya kasi ayaw namin yan dito. Ayaw namin ng mga ganyan. Siya rin nagsabi sa amin ng Bali Belly. So may kita mo yun. They care, no? They care. Kahit na sabihin natin, bad tourism ng Bali Belly. Yeah. Pero mas bad yung kung maaksidente yung tourist mo. They care about their tourists, about what needs to improve sa kanilang bansa, which is sana ma-implement din sa atin, no? Na hindi yung parang puro toxic positivity, hindi yung puro fake patriotism. Ayun. O kaya ilalaglag mo yung isang lugar dahil gusto mo yung lugar mo. Hindi. Kumbaga, sama-sama tayo dito. Isang bad apple, katulad nun, yung nangyari kay Ate Aisha, kaya galit na galit siya. Kasi isang bad apple may take 1 or 2 or 10 or 100 tourists sa bansa mo or sa lugar mo. Diba? Kaya, dapat maging vigilant tayo sa ganun. Dapat hindi lang puro toxic positivity talaga. Na-appreciate ko yun nung sinabi ni Eka yun na sige, bigay mo sa akin yung number niyan, kakausapin ko kasi ayaw namin ng ganyang driver or ayaw namin ng may sumisira ng tourism namin in general. Isipin mo yung ganong thinking, nakaka-improve ng bayan yun. Di ba? Diba? So, kung meron man kayo sanang napulot dito sa episode na to, hindi lang yung parang kapangitan o kagandahan ng mga lugar na binanggit namin, Iloilo at Bali, kung hindi, be constructive sa criticism, accept kung ano yung talagang mali, at syempre, ibida natin sa ibang bansa yung totoong maganda sa atin. Tapos, let's improve yung talagang hindi, na parang huwag tayong mag-deny. Yeah. Ganun talaga dapat. Para mas mag-improve pa. Mas mag-golden age yung ating tourism. Diba? Kaya sa darating na botohan, huwag kalimutan, iboto si Soran. Parang nangangampanya. Diba? Ganon dapat. Okay? May slogan ka. Para sa Senado. Number 18. Yan. So, yun lang. I think, siguro ibang mga masasabi namin, kasi wala na kayong masyadong maalala.
Pero fresh pa rin naman siya. So ang dami lang, ayaw na namin humaba yung episode. Panoorin nyo lang yung mga vlogs namin. Yes. Oo. We have Iloilo vlogs. Kung gusto nyo Iloilo, Bali, nakakadalawa na. Magtatatlo this Friday. Kaya Yes. ayan. Laging naka-playlist naman kung saan bansa. Meron din kaming playlist ng Japan. Marami Japan kasi marami kaming gala talaga. At may upcoming kami. Kaya abangan nyo dahil marami pa kaming i-share na vlogs, reels, tips, stories, lahat-lahat na dito sa YouTube at sa aming mga Instagrams, ang dami. Instagram, Facebook, TikTok. Kaya follow, subscribe, and syempre use our codes pag gagala kayo yan, para ito. makatipid. May Dito kita yan, nyo. dito. Yeah, may Yan. kita nyo dyan yung Soral Kluk, Jamimoy Kluk, Soral Agoda, Jamimoy Agoda, Dami, diba? Agoda Jamimoy. Kasi lahat yung makakatulong sa travels nyo. Doon tayo sa pinakamura, pero syempre, lahat ng mga naging activities namin, ilalagay namin sa description if ever. Or tanong lang kayo, mag-comment lang kayo. Comment. We are willing to share naman at answer your comments. Okay? Thank you for watching. Thank you for listening. See you again next time. Bye! Bye!